Na whereabouts. Ano ba nyo yung whereabouts? Nung high school ako, nung ako nag-ROTC, meron kami whereabouts. Tawag niya, what, where, when? Diba? Tandaan nyo? What, where, when? At sa hapong ito ang ating pag-aaralan. Ang what? Tulog yung aming pinausap kagabi. Pag sinabi ko ng what. What, where, and when. It is the whereabouts of our mission. Okay? What? And the first what and the first whereabout is what? What? The first whereabout is, the question is what? Ang sabi ko dito, and he said unto them, go. What? What? Go. Yun ang sabi. Go. Di ba? What? Yun ang the first whereabout. Go. Go. Kapag sinabi na, pag narinig natin yung salitang go, hindi, parang pangkaraniwan sabi yun. Pero, napakabigat ng meaning nito. Dahil meron doon obedience sa salitang go. Ako nagpapasalamat, napakatahimik nyo. Lahat kayo sa akin nakatingin. Para ba kayo nakakita ng pogi? Amen? At ako'y natutuwa. The first time that I stood here, ay talagang kayo alert na alert. Talagang ang mga tingin niyo sa akin nakatulat. At yun, dahil sa pinangangaral natin ay salita ng Diyos. At yan ang dahilan, salita ng Diyos kung bakit ganyan ang ating mga tenga. At katulad nga na sinabi ko kanina, ang sabi doon ay go. Ano yun? Ano yun? Go. Okay. Kapag tayo nagsesend ng someone, meron tayong tiwala sa kanya. No? Kapag tayo itusan natin ng isang tao, o isang kaibigan, o isang anak, sabihin natin, si Sister Joy, sabihin natin, tingnan mo nga doon si Rimuel naglalaro. Meaning, you have trust. Diba? At ganoon din ang ama. May trust siya sa kanyang anak. Kaya niya isinugo si Jesus Christ ito. Dahil may trust siya sa kanyang anak. At sabi nga dyan, at ito po katulad ng reference natin sa Matthew 28:20. Ito ang palagay sa atin. Nagsinugo ang anak. Ang sabi diyan, go. At ang sabi nga dito, gayon din si Jesus Christ. Nang matapos po niya naturuan ang kanyang mga alagad, isinend din niya. Ito po ay nasa Matthew 6, 7, and 8 man. Ang pagkakasabi dito ay God sent His disciples after teaching them and empowering them to preach about the kingdom. Inutusan niya ang kanyang mga alagad. At ang sabi niya sa John 15:16, hope hindi kayo tutulinan, no? Dahil 20 minutes lang po ako and 1 hour. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit. Ibig sabihin, pagka pala inutusan ka, kailangan may resulta. Hindi ibig sabihin, inutusan ka lang, unveil. Walang resulta. Kailangan pala may resulta. At ang sabi nga niya dito, and that your fruits should remain. Kaya natutuwa tayo sa ating mga fruits. I hope they will remain. Amen. It is because command ng Panginoon yan. Ano natin si Brother Alcher, mali-remain yan. Lahat yan, lahat time remain hanggang sa Panginoon natin because it is a command. Ang go is a command. Ang sabi dito, yung meaning ng command, ng go, it is a command, it is a directives, it is a mandate, and it is an instruction. It is go. Simpleng salita. Dalawang letter lang. G-O. Pero napakarami. Command, mandate, instruction, directives, at ano pa? Obedience. Kasi ang inutusan nag-obey. Meron nga isang sa Matthew 21, I hope you are all familiar with this parable. Parable ng Panginoon. May dalawang anak, ang husbandman. Ang sabi ng kanyang ama, doon sa unang anak, punta ka doon sa ating ubasan. Ang sagot ng unang anak, opo tatay. Pero hindi siya sumunod. Hindi siya nagpunta. So, ang sabi niya, oo. Pero hindi siya sumunod. Hindi, nandun siya. Umuo lang. Pero yung isa, ang sabi ng isang anak, ito ay parable ng Panginoon sa Matthew 21,
Baka sir, Matthew 21:28. Ang sabi doon sa ikalawang anak, anak kong pangalawa, pumunta ka ron sa ating ubasan. Sabi, hindi po ako sigurado eh. Pero siya nag-repent after that at siya tumungo. Ang tanong natin Panginoon, sino ang obedient sa dalawa? Yung una na nagsabing oo pero hindi pumunta at yung isa na hindi pero siya pumunta. Yung sumunod. Dahil obedient siya. Sinabi niya hindi pero siya sumunod. Yung isa sinabi niya oo pero hindi siya sumunod. He's not obedient. Inobedient siya. So ganun din tayo sa harapan ng Panginoon. Ang sabi sa atin, go! Kaya ang tanong, ano yun? Bakit hindi ka narinig? Go! Kaya sabi, go eh. Inaantok pa ako, hindi pa pwede. So, the go means na sinabi nito, no, and Jesus said unto them, go! Pag sinabi siya yung go, go! Go! Okay, and that is the first whereabout ng ating mission. And the second whereabout is who? 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 And Jesus said, go, yeah. The second egg, yeah. Ang yeah po, it is a second personal pronoun, yeah. Plural. Sa salita pong Old English, ang yeah ay plural. At ang singular po niyan ay thou. Thou shall not kill, thou shall not commit. Ang ye ay plural. So kung ito ay plural, sino yan? You and me. Tayo. Ano sabi? You, go, ye. Punta, tayo. Kayo. Noon hindi, kayo lang. Hindi ako kasama doon. Kaya nga ang sabi, you and me. Sabi nga nung isang pastor, sabi, pagka doon sa salitang unity, ewan ko kung narinig ko talaga, what do you mean by unity? You and me, TY. Because you and me, magkakatulungan, there is unity. Because without TY, there is no unity. So you and me, TY. Unity. You and me, thank you. Because there is unity. Yun ang ibig sabihin ng unity. Amen? So, it is because God's command, ye, tayo. And we are privileged because, bakit? Pwedeng utusan ng Panginoon, pwede kang pahingi ng tubig. Ay, tubig sa Diyos, ibigay sa tatay. Alam nyo, hindi ako kumain talagang masyado kanina eh, kasi matatanggal yung ngipin ko. Pag nag-preach ako, baka tumalsik ka sister Ann eh. Mawala yung concentration na yung kalinig na you. May chopper ko dyan. Pasensya na po kayo, medyo talagang pagka kasi ang pinag-uusapan ay salita ng Panginoon, talagang nakakauhaw yan. Lalo na doon sa mga uhawan. Sabi nga, I'm hungry and thirsty for the Word of God. And I am hungry and thirsty sharing the Word of God. Pasensya na po kayo pala yun. Sharing the Word of God. So the second whereabouts po natin ay yeah. At may tanong po dito sa yeah. Ang sabi po sa 1 Thessalonians 2:4, but as we were allowed of God to be put on trust, tiwala. Hindi tayo intusan lang, hindi sinabing go, kayo, but there is a trust. Kasi doon sa go, may obedience. Obedience. Kaya, doon sa ye, may trust. Kaya tayo inutusan, trust. There is a trust. Ang tanong, if we will be questioned, can we be trusted of obeying God? Are we worthy of His trust? Ang sabi nga dito, if there'll be no you and me na nakakilala sa Panginoon, paano yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon? They are doomed to hell. Mapalad tayo dahil tayo nakakilala sa Panginoon. Paano yung hindi nakakilala sa Panginoon? And that is the reason why you and me ay inuutusan ng Panginoon na go. Utusan tayo ng go. Kaya, you and me ay meron tayong responsibilidad
na pumayo. And that is the second. And the second. And the third whereabout is where. Nakalagay doon, and he said unto them, go ye unto all the world. Where? Where? All the world. Sabi niya, all the world. Kung minsan mali ang pagkakaintindi natin sa all the world eh. Pagka sinabi natin all the world, China, Japan, United States, world, ang sinabi niyan, bakit yung loob ba ng bahay mo, hindi world? Yung bang bahay ng kapatid mo, hindi world? Kaya ang sabi sa iyo, ang sabi sa inyo, ang sabi sa akin, going to the world. Pumunta ka doon sa bahay ng kapatid mo, pumunta ka doon sa bahay ng iyong asawa, pumunta ka doon sa bahay ng iyong kaibigan. It is our world. Because the world, yun yung ating ginagalawan. At ang sabi ng Panginoon, go unto all the world. Unto all the world. Ang sabi dito, nami-misinterpret natin yung mga bagay na sinasabing into all the world. Why? Because God has given everyone a mission. Maaaring ito'y saan? Sa ating office. Dahil pwedeng i-share the word of God in the office. Sa walk side. Kapag nakaisakay ng bus, marami tayong nakakausap. Anong pinag-uusap natin? Flood control? Anong pinag-uusapan natin? Silakso? Corruption? Siguro mas mabuting sabihin muna natin, hindi masama na sabihin yan. Dahil it's normal. Buhay yan. Kailangan din natin malaman yan. Kailangan din natin matutuhan. At kailangan din natin ng wisdom para diyan sa mga bagay. But, there is a priority. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kapag nakipag-usap ka sa isang tao, singyan mo ang gospel, it is seeking first the kingdom of God, not seeking first the kingdom plakson. Right? So, if you, kapag nire-reach natin ng isang tao, wayward neighbor, even inside your home, maaring ang kabiyak mo sa buhay, hindi paligtas. Maaring yung kapatid, hindi paligtas. Maaring kung sino man, nakatabi natin dyan, kaibigan, hindi paligtas. So, the first na pupunta natin, hindi sasabihin mo pupunta ako bukas doon sa Mortara. Sa Sabado na lang. Dahil narito, sa tabi-tabi lang natin, ang sinasabi sa atin ng Panginoon na punta natin. This is our world kung saan natin dapat i-share ang gospel. Sa Matthew 10, 5 and 6, ang sabi dito, ang mga disciples ng Panginoon ay binigyan ng instruction, specific place kung saan sila pupunta. Ang sabi niya, it is initially to town of Galilee. Bakit? Bakit town of Galilee? So, Matthew 10, kung buksan niyo sa inyong mga Bible, Matthew chapter 10, verse 5 and 6. Sundan niyo lang ako sa inyong mga mata. Ganito ang sinasabi. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of Gentiles. Sino ba yung Gentiles? Yung Gentiles, kapag hindi yan Hebrews, kung hindi yan Israelites, kung hindi Jews, yan ang tawag dyan ay Gentiles. No? But, go, and into the city of Samaritans, enter ye not. But, go, ang sabi niya dito, ang liwanag, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Para kay Jesus Christ at sa 27, ano ba ang Israel? It is their town, it is their house, it is their family. So, ano sinabi dito ng Panginoon? Reach first your family. Amen. Kasi sabi nga paano mong may pakita sa iba ang righteousness mo kung doon sa sarili mong pamilya hindi mo pakita. Amen. So, the first thing that we have to do is to give or to share the gospel first sa ating family. Kasi yung family natin, yan ang kasama natin. At saka, logic, no? Pag namatay ka, napunta ka sa langit, nakita mo ang kamag-anak mo na sa impyerno, hindi ka ba malungkot? And now, God has given us time, still a time, to share din the gospel para hindi sila mapunta sa impyerno. And that is the reason why na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, go to the lost sheep
of Israel. Ibig mo sabihin, tayo, bilang tayo mananampalataya, anak ng Diyos, nagtiwala sa Kanya, ang una nating i-reach yung ating mga mahal sa buhay. Maaaring magtataka kayo. Sabi ko, na-reach ko na eh, na-air mo na. Pero hindi sila nakikinig. No matter what, ang mahalaga, isinyera mo sa kanila, sinabi mo sa kanila ang mangyayari. If they have their hard-headed, even Israelites, ganun din, di ba? Sinabi siya lang totoo, pero they are hard-headed, they are stiff-necked people. Sinabi ng Panginoon, dahil alam na nila katotohanan, galing sila sa Egypt, nakita ng lahat ang miracles na ginawa ng Panginoon, but they don't believe God. Ganon din ang ating mga kamag-anak. Ganon din ang ating kapatid, ang ating maaaring kabiyak sa buhay. Ganon din sila. But, you have the responsibility na paliwanagan sila dahil dun sa mangyayari sa kanila at their death na sila ay mapapahamak. Amen? So, that is the third whereabouts. 5 minutes lang and 30 seconds. The fourth and the last is go ye and teach the gospel and preach the gospel. So, the last whereabouts natin ay why. Bakit? Diyos, why? And preach the gospel. Sabi niya, preach the gospel to every creature. Yun ang aim. Yun pala ang aim. Why? To preach the gospel. Sorry po ulit talaga ako kaya. Ano yung ating lalamunan. Sorry po. Alam ko nabibitin kayo. Pagka pinag-uusapan natin is about the Word of God, talagang tayo nabibitin. At talagang alam ko na parang gutom na tayo makarinig ng salita ng Diyos. Amen? Ang sabi nga, preach the gospel to every creature, and that is the fourth whereabouts. Why? To preach the gospel. Last Sunday, nabanggit ko sa inyo, kasi ito sinabi ng isang evangelist, we are all preachers. We are all preachers. Babae, lalaki, hindi lang po preacher, pastors, evangelist, ang tinatawag na preacher, lahat po na nakakilala sa Panginoon, nagbago ang kanyang buhay. Tulad nga doon sa sinabi sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. All things become new. Bakit ko nasabi, bakit ibinigay ko yung verse na yun? Kasi nung nagbago ang buhay natin, ang unang nakakita dyan po, hindi ligtas ang iyong kasama sa bahay, nakikita yung pagbabago mo eh. Sabi niyan, dati kaharap ako sa inuman ha. Dati ito eh, hindi nag-chat-chat. Dati ito eh, kung ano-ano mga lumalabas sa bibig, ngayon nagbago na. Ngayon, amen na, lumalabas. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Ngayon, gano'n lang sinasabi niya. Hindi na yung mga masasamang salita lumalabas na. At yung mga salita na yon, hindi man natin iparating sa kanila ang salita ng Diyos, sila nakukonvince na. Ba? Totoo ma? Baptist. Pero paano yun kung araw-araw, linggo, nandito tayo. Pero sa kasama natin sa bahay, sabi na, ano ba kaya man ng baptist tsaka kami? Eh, wala man ako nakikita sa buhay. Diba? So you're preaching yourself. Kung sinusunod na natin ang 2 Corinthians 5:17, ang sinasabi, if any man be in Christ, he is a new creature, all things has passed away, and all things become new. Kahit hindi mo siya sabihin na punta ka sa church, baka sabihin naman niya, sasama na ako sa iyo. Dahil masaya na rin ako eh. Dahil, bakit? Masaya ka eh. Alam kong wala kang pera, pero bakit nakangiti ka? Alam ko wala kang pera, pero ang saya-saya niyo pag bumalik kayo ng bahay. Eh ako nga, nandito, pero pagbalik nyo, masakit ang ulo ko dahil lasing. Pagbalik nyo, nag-aaway kami sa tayo sa sugal. Di ba? Pero, ang anak ng Diyos na nagbago, nakita sa kanyang buhay, he is preaching himself, he is preaching himself to them, even though you're not talking. Even though you're not talking, you are preaching to them your life. Sino yung life na yun? Jesus, because that is the only way, the truth and the life, si Jesus. Kayo na makikita sa buhay natin. And you are preaching your life. At sa isang buhay ng mananampalataya, meron ako isang example, ako'y natutuwa dito. Ito tunay na kasaysayan ng mga bata. Si Jacob, si Brandon, si Diyos. Naimbitahan kami minsan, kainan. Kainan doon sa Mortara.
At alam nyo, yung mga batang yan, yun ang sinasabi ko na ang buhay ay pinapakita yung preaching sa kanilang buhay. Nung oras ng kainan, although kakainin namin pizza, nag-pray yung tatlo. Sa harap ng marami sa harap ng bisita, nag-pray yung tatlo. Gusto pa nga mag-una-unahan Yung tatlo pag-pray. Si John, si Jacob. At alam niyo, yung mga nandun na bata, ang sabi, doon sa ina, Ma, turuan mo din ako mag-pray. Ang ganda, di ba? Di ba ang ganda? Eh, paano ko yung anak mo nandun kumain, basta nalang kumain? Akala ko ba baptista? So, di ba? Nakikita sa buhay ng tunay na Kristiyano na may pagbabago. That is only a simple explanation, simple pero maliwanag, di ba? Amen? Amen. Dahil ang sabi sa Roman 1:16 ay ganito, For I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit? For it is the power of God unto salvation. At doon sa nangyari yun sa mga bata, hindi nyo ba alam na maaari yung kanyang ina makasama natin dito? Dahil sino gagamitin niya? Yung kanyang anak. And Diyos is doing to her mother. No? Alam niyo ba yun? And Diyos is doing to her mother. At hindi malayong ganun din ang mangyari. And by this Saturday, bahala si Brother Chick at saka si Brother Don sa mga bata na yun. And we pray na sila man ay makakilala sa Panginoon. Bakit? Hindi para mapabilang dito sa baptist, hindi para mapabilang dito sa mga, kundi para sila ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. At kapag napabilang ka sa pamilya ng Diyos, ibig sabihin, you are free going to hell. Hindi ka na pupunta dun sa hell. Bakit? Ang Panginoon nasa langit. Bakit ka pupunta ng hell? At ang sabi ng Panginoon, he who believe in God will go to heaven with Him. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Yun ang pangako ng at doon ko kayo dadalhin, hindi sinabi sa bahay ng aking maraming tahanan, pumunta kayo sa impyerno. Hindi gano'n, nakasabi, malinaw, talagang kasama sa langit. Sa langit, ang sabi niya, no? At ang pagkakasabi dito, not ashamed of the gospel. Pero, who ashamed to share the gospel of salvation of Christ is not of Christ, but of his enemy. Sabi niya, yan ang sabi ni Apostle Paul sa Galatians 4:16. Enemy daw, yung mga hindi nagsishare ng gospel. Gospel ng Christ. Bakit? Ang sabi niya dito, am I therefore become your enemy? Because I tell you the truth. Bakit? Ano ba yung truth na yun? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Hindi sinabi dito, it is Confucius, the way, doon sa langit. Hindi sinabi si Buddha. Ang sabi dito, it is only Jesus. Amen. His name, through His name, you will go to the Father. Sabi niya, He is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by Him. Napagkakasabi ba dito, the truth is, sa Acts 14:12, there is none other name written under heaven whereby given among men whereby you must be saved. Sabi niya. Alam niyo ba ang mga tao na nakakapag-share ng gospel ng Panginoon? Sabi nga sa sales, nung tayo nagsasales, sold ka na. Kapag daw kayo may sinisharean at napaihi ka, sold. At kailangan, bago tayo mag-share, ang sabi dito sa verse nito, ang sinabi niya, it must be sold first yourself. Kasi doon sa M Global, dati member kami na M Global, kami ni Brother Jerry, ang sabi doon sa M Global, bumili ka muna ng product namin. Kasi pag binili mo, masusubukan mo. Pag nasubukan mo, then, masasabi mo sa kanila, ay tama nga pala. Effective nga pala ito sa atin. So, pwede mong sabihin. Tama rin, no? Paano mo masasabing effective yan kung hindi mo nasubukan? Paano mo masasabi siya effective sa buhay mo?
that you are saved kung hindi nakikita sa buhay mo na ikaw ay saved. So that is the reason na pwede mong share ang gospel malaya, truly, honestly, if you are saved. Kasi marami nagsishare dyan, but they are not saved. Pero sila, sino niloloko nila? Sarili nila. Sarili nila. So, halimbawa ako mag-share doon sa mga sinasabihan ko, at makikita niyan, kasama ko sa trabaho, nagsishare yan wala namang pagbabago sa buhay niya, yun din So, it's nothing, it's useless, it's vain. It's vain. Kaya kailangan, I must be sold first. I must be saved. I must be saved. At kaya po, tayo natutuwa sa church nito. Bakit? Dahil meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos every Sunday. Bakit? Kasi kung walang pag-aaral ng salita ng Diyos, anong ituturo ko? Anong sasabihin ko sa... punta ka doon sa church. Bakit? Nangyari ito sa akin hindi naman Seventh-day Adventist na nag-share sa akin about the Bible dahil binigyan ako ng dinala ko pa nga dito pamphlet nila about the Bible. Sabi, tuturo po pala kayo about the Bible. Ano po ba ibig sabihin ng Bible? Bakit po ba may Bible? Nasa po Bible niyo? Yun ang tanong ko. Sabi niya, wala Sabi ko ganito po ba? Ganito po ba? Sabi, bakit kami Bible? Bakit kami Bible? Salita po ito ng Diyos. Ito po ang kinakain ko araw-araw. Yung Bible po niyo, sasabihin niyo sa ano po yun? Babalikan na lang kita, sasama ko yung aming pastor. Amen. So, kung tayo ay walang isasagot, ganoon din ang mangyayari sa atin, mapapahiya tayo. Paano sila maniniwala? That is the reason why na meron tayong Bible study every Sunday. That we must be equipped. Anong sabi ito sa 2 Timothy 3:17? Sa 3:16 muna. Ang sabi nandun sa 3:16, all scripture is given by the inspiration of God and it's profitable for doctrine. Ano yung doctrine? Pinag-aaralan natin every Sunday. For reproof. Ano yung reproof? Sasabihin mo, kapatid, ano gawin yan? For instruction. Sa instruction, yung mga ginagamit ng mga sinador, instruction yan. And correction for righteousness. That, ano nakalagay doon? That the man of God may be perfect. Yung perfect dito na sinasabi, hindi yung perfect na hindi ka nagkakamali. Yung perfect na sinasabi natin ng tama, yung salita ng Diyos na hindi tayo magkakamali doon sa doktrina sinasabi natin about God, that God is the only way to salvation. Amen? At ang sabi nga, may nagsabi, ang baril daw, walang silbi yan. Pag walang bala. So, kung nagpunta ka sa gera at wala kang bala, di ba? Ayaw, lalabas ako. Sige, sabi ko yan. Eto, sis, ito brad. Eto. Ano ba yan? Salita ng Diyos. Ano ba yung salita ng Diyos? Pastor! Di ba? Pero kung meron kong alam, at least, tinuturuan naman tayo dito. Amen. Kaya yung mga tao na hindi interested na matuto sa salita ng Diyos, they are not interested also sharing the Word of God. Ay, tama po. Those persons na hindi interesado na matuto, mabuti nga dito libre. Pumunta ka ng iba sa mga may bayad. Nung 5 years ago yata inaaya ko ni Erwin, yung ginamit ng Panginoon para kami maligtas. Ano yun? Evangelical. Inaaya ko nun sa dahil nakakausap ko rin sa Bible. At ang sabi niya, meron kang, ano bang tawag sa salita na yun, na pwede kang maging pastor. Sabi sa akin, pupunta tayo sa Roma, tayo mag-aaral. Sabi niya, ano pag-aaralan natin? Yung tinuturo ng doktrina, anong doktrina? Sa Bible daw Sa Bible? Bakit pupunta ka ng Roma? Sabi niya, nandun daw yung nagtuturo. Sino ba yun? Ang dami mo naman tanong, huwag mo na. Huwag na, hanggang ngayon. Kapag inaaya ko siya, ayaw din pumunta dyan. Sabi ko, huwag na nga. Pero kaya, kumpare ko siya. Kumpare ko siya. At nakakatuwa. Alam niyo kung bakit? Dahil tayo, binigyan tayo ng good reasoning ng Panginoon. Ng wisdom sa mga bagay. Kailangan natin maging prepared sa anumang mga makakausap natin. Dahil baka yung sa nagtatanong na yan, alam niyo kung sino nagbubulong sa kanya, si Satanas. Itanong ito. Ilan ang Diyos niyo? Dahil may nagtanong nga sa akin nun May nagtanong sa akin, ilan ang Diyos niyo? Sabi, isa. Bakit ang alam ko, 3 raw. Tapos sino? Si Eva, si Adan, saka si... Bakit? Si
si Maria pala. Si Maria, si Joseph at saka si Joseph. Anak at Diyos Espiritu. Yun daw. Sabi hindi, isa Diyos namin. It is only one. Ang pagkakasalangan ay ako at ang Ama ay isa. Kaya ano man ang sabihin sa inyo? He is ang Diyos. In three persons. In three persons. May sinabi pa dito, yung isa din niya, ang sabi niya, the church that is not focused on the word. Ito yung evangelist din ang sabi niya. A church not founded in the word. Bakit? Kapag ibig sabihin, ang isang church na hindi concerned about the souls of the word, hindi siya founded in the word. Hindi founded sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, sa una pa lang ang sabi, go! Kayo, and me, na mag-share ng salita ng Diyos. Para kasi hindi sila concerned about the salita ng Diyos. It is not founded in the word. Kaya kung hindi sila founded in the word, they are founded in the world of enemy. Amen? Enemy. Bakit ba natin kailangan talaga ito? Matatapos na ako, 2 minuto na. Bakit nga ba we need to share the word of God? We need to share the word of God. Bakit we need to share the gospel? Why? Ano sabi sa Romans 3:23? For all have sinned and come short of the glory of God. Dahil tayong lahat ay kasalanan. At ang sabi dun sa Romans 6:23, and the wages of sin is death. Dahil tayo makasalanan, we are going to hell. Ang sabi dun sa Genesis 3:9, kung nais mo buksan, it is about the fall of man. At ito ay nangyari nung si Eva at si Adan ay sumuway sa kagustuhan ng Panginoon na huwag niyong kainin ang prutas sa gitna. Ang prutas ng masama at mabuti. Nung kinain nila yan, sila ay nahiwalay sa Panginoon. The umbilical cord na nagkukunik sa Panginoon at sa tao ay nawala. Kaya ang sabi ng Panginoon, where art thou? Siguro doon sa mga magbabasa, sasabihin ba ang Panginoon? Mahina na yata ang kapangyarihan pa rin, hindi makita. Where art thou? Tatanong, where art thou? It simply means na yung connection ng tao sa Diyos ay nawala. Nawala ang connection ng tao sa Diyos. At kung mawala ang connection ng tao sa Diyos, ang tao ay patay. At kaya kung sino man sa atin ang walang connection sa Diyos, even at this moment, we are dead in front of God. We are dead in front of God. So we must, napag-aaral natin yung repentance kanina umaga. At yun ang kailangan natin. True repentance. True repentance. Yung tunay na repentance, hindi yung repentance na dahil sa akin may nagawang kasalanan. It is only remorse, not a repentance. Amen? At kaya, nawala ng connection ng tao sa Diyos. Ang tingin ng tao sa lahat ay patay. At kung ang tao ay patay, anong sabi ng Romans 6:23? For all have sinned and come short of the glory of God. And the wages of sin is death. Pero, meron naman siyang pero ang Panginoon. Sabi niya, kung sino ang tatanggap sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Napakaganda. Napakaganda. At sinabi ng Panginoon, napakaliwanag, na ang walang communication, walang connection sa Panginoon, ang tungo niya ay sa dagat-dagatang apoy. Kung ating iisipin ang dagat-dagatang apoy, hindi ito biro. At kaya sinasabi ng Panginoon, at mas maraming sinabi ang Panginoon about hell sa Bible kaysa sa heaven. Because hell, kapahamakan yan. Ang mga anak, ang mga magulang, lagi ang sinasabi sa anak, yung kapahamakan, huwag kang pupunta dyan, huwag mong galawin yan. Dito ka lang. Hindi sinasabi ng magulang, bayan lang. Pag ang isang ina, ang isang ama, ay hinayaan ang kanyang anak na pumunta doon sa bagay na alam niyang mapapamak. Hindi tunay na magulang yan. Dahil alam niyang mapapahamak eh. Nakita niya kumuha ng kutsilyo. Aba, hinayaan pa. Katulad yung aking alaga doon sa Portineria. Kinukuha yung aking gunting. Gunting eh, maliit lang siya pero matalas. 3 years old. Sabi ko, huwag mong gawin yan. Huwag mong galawin yan. Although hindi ko siya anak, hindi ko siya kaano-ano. Pero I am concerned. Malay natin, isang araw, kumilos ang Diyos. Although siya Italiano, nakikita ng magulang, yung ginagawa ko sa kanya anak, bakit magtanong, bakit ganyan mo yung dito sa ating mga anak? There is no, walang impossible sa Panginoon. Walang impossible. Ipakita lang natin how we walk with
the Lord. Parang yung awitin ng mga bata. When we walk with the Lord, di ba? In the light of His Word. In the light of His Word. Pero if we walk not in the light of His Word, but in the light of this Word, siguro, medyo magkakaroon tayo ng konting problema din. At ang sabi pa dito, wages of sin is death. Kaya nga, tayo ay binibigyan ng Diyos na ang sabi, uulitin ko muli, ano yun? Ano yun? Go! Who? You and me. Where? Unto all the world to preach the gospel. Bakit? Dahil ang Panginoon ay may puso siya na maawain. Full of grace. At ang sabi nga dito, for whosoever shall call the name of the Lord shall be saved. Ano yun? Napakasimple. Hindi mo na kailangan maghampas sa sarili. Hindi mo na kailangan gumapang ng umpisod ng dito para maligtas. Ang sabi lang niya, sumampalataya ka sa akin at ikaw ay maliligtas. Hindi mo na kailangan sumampalataya kay Mary. Pwede kang tumawag sa Diyos ng direkta. Hindi mo na kailangan. Yun ang pangako sa atin ng Diyos. At yun kailanman ay hindi magbabago. At sa akin pagtatapos, ang sabi dito sa Romans 10:14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Alam niyo, ito yung aming inawit last Sunday. The Master's Call. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Balik tayo sa preacher. Bakit? The preacher preached the gospel. And ourselves, yourselves, myself, yun ang living testimony. Dahil, bakit? Ginamit tayo ng Panginoon para maging liwanag ng isang libutan. Sabi nga ng Panginoon, ang lahat ng tanggap na pinagkaloob ay naging liwanag. Paano tayo maging liwanag kung tayo nasasakupan ng dilim? Sabi nga, light cannot coexist with light. Oh, light cannot coexist with darkness. Darkness. Either darkness or light. Sabi nila, you cannot serve two masters. Either you serve one or serve the other. Pero hindi mo siya pwedeng pagsabayin. Sa araw ng linggo, nandito ka, sa Lunes hanggang Sabado, kasama mo sino. And you're doing what they are doing. And the Sunday you are doing also kasi. Like this. And that is the reason why the church is teaching the doctrine. Para hindi tayo madala na ganyan. At ang sabi nga dito, tayo, sa pagtatapos, bilang pagtatapos ko po, at tatawagin ko na si Pastor after this, binigay ko sa inyo ang Ephesians 2:8-9. Ito ang very familiar na verse doon sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon at ginagamit na sabi, for by grace are ye saved through faith and not of yourselves. Ibig man sabihin, nung tayo maligtas, tapos na. Ibig man sabihin, nung sa grace na ito, nagtiwala tayo, pinagkulog natin ang buhay natin, nanampalataya tayo sa Panginoon, tapos na. Hindi, di ba? Ang sabi niya, preach the gospel. It is a mandate. Directives. Sabi nga ng mga congressman, directives. May directives sila na sinasabi. It is a mandate. It is a command. An order to go and preach the gospel. Dahil bakit? Ang sabi dito, dahil hindi alam ng mundo na sila ay mapapahamak. Dahil ang sinusunod nila yung kanilang kagustuhan. Dahil ang sinusunod nila yung maling aral. And that is because we are the light of the world. We must shine. Our lives must shine before the world. Pero paano kung magsashine? Hindi natin ito pinangangalagaan. Hindi natin ito binibigyan ng halaga. So, tatawagin ko po ang ating pastor at ang sabi niya, and he said unto them, go, you and me, to all the world. Ibig sabihin, all the world. Sa family mo, sa kapatid mo, kung saan man. It is our mission. Because our mission is the Great Commission. Amen po. Tatawagin po ang ating pastor para sa ating pagtatapos. Diyos. Amen. God. Amen. Baby.
Yun po ang ating napakinggang hamon ng mensahe na tayo inaatasan, na tayo humayo. Unang-una, ang pwedeng humayo ay yung tinawag ng Panginoon, yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. At walang iba kundi ang church. So, kaya ang church ang nagpa-plant ng tinatawag na mission. Hindi sa labas ng church, kundi sa loob, galing ng church at pinalabas para humayo. No? Kaya hindi po mga evangelist ang magtatayo ng church, kundi ang church mismo ang magsesend ng missionary. Amen? So, at purihin po ang pangangaral na yan. Tayong mga naligtas, kung wala hong humayo, walang masisave. Amen. At ang sabi ng Acts 1 verse number 8, and ye shall receive power when the Holy Ghost come upon you, and shall be witnesses unto me from Jerusalem to Judea and Samaria. So ang Jerusalem, siya yung ating family. Ang Judea naman ay ang ating mga kaibigan. At ang Samaria, sila naman ang ating mga kaaway. Kaya maging ang mga kaaway ay mahalagang maabot ng mensahe ng salita ng Diyos. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo as we come to the Lord in prayer.